Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa huling araw ng filing, kabilang sa humabol sa paghahain ng kandidatura sa pagkasenador, si Pastor Apollo Kibuloy. Inihain niyan mismo ng kanyang abogado kahit pa may kinakaharap na patong-patong na kaso ang pastor sa Pilipinas at Amerika. Dagdag din sa listahan ng isang TV host, nagbabalik Senado, miyembro ng gabinete at iba pa. Mula pa rin sa Manila Hotel, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Mel, Emil, Vicky, narito pa rin nga tayo sa The Tent City Manila Hotel at nagpapatuloy po yung pagpa-file ng candidacy sa pagkasenador at pati na rin sa party list. Hanggang alas 5 lang po ng hapon at last day na ngayon. Pero yung mga narito na ay pinagbigyan na rin ng COMELEC. Isa nga po sa nag-file kanina ay si Pastor Apollo Kibuloy. Nakakulong man kaugnay ng mga kasong child abuse at human trafficking, tatakbo si Pastor Apollo Kibuloy sa pagkasenador. Pinaghain siya ng Certificate of Candidacy ng kanyang abogado sa ilalim ng Workers and Peasants Party o WPP. Paano siya magka-campaign? For Senator, we will campaign for him. The people of the Philippines will campaign for him. Tulad ng ibang aspirant, tinanggap ang kanyang Certificate of Candidacy pero wala pang kasiguruhang mailalagay ang pangalan niya sa balota. Considering na nandito na yung COC, ma'am, magbe-beg off ako na hindi muna namin sagutin kasi kung sakali man, ang question po ay aakyat talaga sa COMELEC and the COMELEC has to decide about it. Naghain din ng kandidatura para magbalik Senado si Kiko Pangilinan na sinamahan ng kanyang misis na si Sharon Cuneta. Tumatakbo siya sa ilalim ng Liberal Party. Tatakbo ring senador si Attorney Vic Rodriguez. Minsan siya naging campaign spokesperson at executive secretary ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero nagbitiw siya sa gabinete noong 2022 matapos lang ang ilang buwan sa pwesto sa gitna ng kontrobersya noon sa sugar importation. Ngayong hapon, nag-file din ng kanyang COC ang TV host na si Willie Revillame. Nag-file din ng kandidatura sa pagkasenador sina dating Commission on Audit Commissioner Heidi Mendoza, si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta, Peter Jovenel Advincula, pati na sina Princess Jade Ramos, Jovelyn Aceron, Leandro Versailles Jr., Fernando Advincula, Joseph Delgado, Eric Alcantara, Rosalyn Corazol Cay, Randy Red, Romulo San Ramon, Abel Adorable, Mercedita Acopiado, Randy Restum, Emilio Chan, Deviando Biazon Sr., Roy Cabonegro, Rodolfo Basilan, Primo Aquino, Sani Domingo, Jem Domatoy, Roel Lamoste na nagpadala ng representative, Monique Solis Coquinaras, Ismael Baho. Nag-file din ang COC sa pagkasenador si Omar Tomanong, Salvador Cabalida, Eric Martinez, Francis Leo Marcos, Martin Mendoza III, Bertem Toto Cansing, Melchor Lucanias, Antonio Par, Loreto Banosan, Robert Marcos Taliano Tagian, Faith Ugsad, Wilfredo Red, Edmundo Rubi, Patrick Artajo, Rafael Chico, Romeo Macaraig, Shirley Quachin, Subair Mustafa, Celeste Aguilar, Sani Pimentel, Enrico Olonan, Ricarda Arguelles at Willie Ricablanca. Sinabi naman ng COMELEC na nag-withdraw na si Defense Secretary Delfin Lorenzana ng kanyang COC matapos i-file ito kahapon. Ayon sa COMELEC, sasalain nila ang mga nag-file ng COC gaya ng mga napatawa ng perpetual disqualification to hold public office. Vicky, may pahabol pa ang dalawang pangalan sa pagkasenador. Ito po ay si Melissa Fortes at Roberto Sembrano. Vicky? Sandra, sa pagtatapos ng deadline sa COC filing, ilan na yung lahat-lahat itong mga senatorial aspirant na naghain ng COC?
Vicky, sa araw na ito, no, base sa ating bilang, yung pagtatrack natin sa mga nagpa-file ng COC dito sa Manila Hotel, ay may 56 na nag-file po ngayong araw. At ang total number po so far sa ating count ay 184 na yung nag-file. Pero yan po ay antabayanan pa natin yung official na listahan na ilalabas ng COMELEC maya-maya lamang. Vicky? So Sandra, kailan ilalabas ng COMELEC itong mga pangalan na makikita natin sa balota? Vicky, ang pinapaliwanag sa atin ng COMELEC kanina ay meron tayong proseso na kailangan pagdaanan na kung saan in 2 weeks time daw ay magkakaroon ng pag-publish nitong mga pangalan nila. Pero hindi pa yan nasala, Vicky, at pagkatapos yan ay may pagdadaan ng proseso kung saan naman maaring masala pa ito at sa Disyembre po lalabas yung listahan na yan. Vicky, nais ko lamang idagdag base dun sa katanungan mo kanina na base po sa datos na kinalap ng GMA Integrated News Research ay kabilang sa mga nag-file po ang 7 electionist senators, 6 na former senators, 7 congressman, 1 mayor at 1 cabinet secretary. So makikita mo, Vicky, na iba't iba talaga yung background nung mga nagsipag-file ng COC dito sa mula October 1 hanggang 8. Vicky? Alright, maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Binawi na ni Alice Go ang naunang pahayag ng kanyang kampo na muli siyang tatakbo sa pagkaalkalde ng Bamban-Tarlac. Aligasyon naman ng kaselda ng isang umano'y Chinese spy, gobyerno ng China ang nag-ayos ng pagpasok ni Go sa politika dito sa Pilipinas. Nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav? Mel, mahigit 8 oras na at nagpapatuloy pa rin ang pagdinig ng Senado ukol dito sa mga iligal na pogo, pati pa rin sa posible umanong pagkakasanggot ni Alice Go sa Communist Party of China. Higit pa sa umunoy pagiging Chinese spy ni Alice Go ang natuklasan ng Senado nang subukang makausap ang nagbulgar nito sa isang Al Jazeera documentary na si Xie Zhijiang. Hindi man napagbigyan dahil walang pwedeng kumausap at dumiretso sa kanya ayon sa kumpanya ni Xie. Natunto naman ng opisina ni Senadora Risa Hontiveros ang dating kaselda ng self-confessed Chinese spy. Nakapag-touch base kami kay Wang Fugue na siyang dating kasama sa selda ni Xie Zhijiang at may hawak ng lahat ng files niya. Kasama, di umano, ang files ni Guo Huaping. Sabi ng Chinese national na si Wang Fugue, 1.5 taon silang magkaselda ni Xie at naging malapit na magkaibigan. Nagkaroon daw siya ng access sa mga dokumentong hawak nito. Ayon kay Wang, Chinese spy umano si Alice Go o Guo Huaping. 郭华平并不是什么特殊的，只是正好有一份他的国安背景的资料在里面。 Pero ang bagong ibinulgar niya, mismong gobyerno ng China ang nag-ayos ng pagpasok sa politika ni Go. 郭华平的竞选本身就是中共国安安排的，佘志良先生的经历也是有相似的。 Hindi naman masagot ni Wang kung sangkot din ang pamilya Go, pero may kaugnayan umano ang pogo at scamming business sa pangi-espiya ng China. Binanggit din niya ang contact ni Xie sa Communist Party of China na isang Ma Dongli na maaaring handler din umano ni Go. 2 oras ng executive session ang mga senador kasama si Go. Hindi isinapubliko ang mga pinag-usapan, pero pagbalik sa pagdinig, mariing itinanggi ni Go na espiya siya. Wala po akong handler, hindi po ako spy, hindi ko po siya kilala. Kailangan po niya siguro ng media mileage po ngayon, baka meron po siya ibang motibo po. Sabi ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA, may mga pagkakapareho sa sitwasyon ni Go at Xie. They were practically plucked out of obscurity. And they suddenly become awash with cash, which allowed them to foray into business and eventually, in the case of Ms. Guo Huaping, even a foray into politics. They are able to penetrate various agencies of government, undermine various systems existing within our country. Base sa records ng Bureau of Immigration, tigmahigit 20 beses pumasok sa Pilipinas sina Xie at Ma Dongli. Si Mr. Xie nakulong sa Thailand for the same
crimes, no? Human trafficking, scamming. Ma Dongli is a partner of Mr. She in the Yatay Myanmar company which operates yung Pogo Hub sa Myanmar. No? Yes po, Your Honor. Nagpatulong na si Hontiveros sa Department of Foreign Affairs para makausap ng komite si She. I have persuasive information that the file of at least one young brother is with She, conforming that young brother as a foreign agent. Mukhang yung buong gobyerno natin, hindi lang kami sa legislature, kayo po sa executive, may makukuhang importanteng impormasyon. Dahil naman sa alegasyong Chinese spy umano si Go, naghain na si Senador Jinggoy Estrada ng panukalang paigtingin ng espionage law. Could this be a confirmation of what we have suspected all along, that our country now has a Chinese sleeper agents in our midst? Or could this revelation be just a ploy or another propaganda? Sa pagdinig, sinabi naman ni Go na hindi na siya tatakbong mayor ng Bamban. Sa ngayon, hindi po. Haharapin ko po muna yung mga accusations po sa akin. Linisin ko po muna yung sarili ko po. At para maging fair din po para sa mga constituents ko po. Inirekomenda naman ng COMELEC ang paghahain ng reklamo laban kay Go dahil sa paglabag sa Omnibus Election Code. Mel, kasususpend lang ng pagdinig ngayon at yung susunod daw ay ang panghuling hearing na dito sa mahabang serye na ng mga hearings ng Senado tungkol sa illegal na pogo. Isa doon sa mga titingnan nila ay mga koneksyon ni She Zhejiang dito sa Pilipinas dahil nakailang balik nga to rito at may impormasyon daw ang Nika na dito pa siya na-recruit sa Pilipinas. Mel? Ma'am, kaselda pa lang ni She Zhejiang yung nakausap ng Senado, di ba? Ano yung tsansa na makausap mismo nila ito? Sa tulong siguro ng DFA, ma'am. Sa ngayon, Mel, talagang nasa bola, yung bola ay nandun na sa gobyerno ng Thailand dahil sila yung may jurisdiction dito kay She Zhejiang kung saan siya nakakulong. Pero ang sabi naman daw ni She Zhejiang ay willing siyang makipagtulungan sa gobyerno ng Pilipinas. Sabi rin ng DFA ay meron tayong Mutual Legal Assistance Treaty with Thailand, kaya gagamitin daw nila lahat ng diplomatic means para nga makausap natin at ma-interview dito sa Senado itong si She Zhejiang. Mel? Oo nga, pero kung sakali namang matuloy halimbawa yan, paano nila tatanggapin yung sasabihin ni She? Convicted criminal nga sa Thailand itong si She, di ba? Alam mo, Mel, kanina nilinaw din ni Senadora Risa Hontiveros na kumbaga we're taking it with a grain of salt. Yung mga sinasabi nitong ni Wang pati ni She Zhejiang dahil posibleng meron ding mga kanya-kanyang motibo itong dalawang ito sa mga sinasabi nila. Pero ang maganda raw dito, Mel, ay kumbaga nagiging starting point ng komite ng Senado yung mga sinasabi nila. Kaya yung opisina ni Senador Hontiveros, for example, gumawa sila ng mga independent verification kaya napagtugma-tugma nila kung alin yung mga sure na totoo dun sa mga sinabi ni Wang at ni She. Yun din ang mga ahensya natin ng gobyerno, partikular na yung Bureau of Immigration, pati na rin yung NICA, ay meron din daw silang ginagawa ng mga independent investigation na ang pinagmulan ay yung mga sinabi ni She at Wang. Mel? Sana nga, aantabayan na natin yan. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Gonzales. 5 ang sugatan matapos mauwi sa tensyon ang huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa Municipal Hall sa Sharif Aguac. Meron ding mga nagbatuhan. Ayon sa pulisya, may nagtimbre umano sa kanila na mayroong standing warrant of arrest ang isang vice mayoral candidate. Sandaling isinailalim ito sa questioning pero hindi tumugma ang pangalan na iniuugnay sa kanya. Nang maghahain na sana ng COC ay napag-alamang tanging Certificate of Nomination lang at hindi COC ang dala niya at ang kasama. Sumiklab ang tensyon nang makarating sa mga taga-suporta na hindi makakahain ng kandidatura ang naturang aspiring candidates. Isa sa mga sugatan ang nasa critical ngayong kondisyon. Bago matapos ang cut-off, sinabi ng COMELEC na nakapaghain naman ng COC ang mga naturang kandidato. Mainit din ang tapatan sa ilang lokal na pamahalaan. Sa Davao City, naghain ang kandidatura sa pagkaalkalde ang minsang naging Duterte Presidential Spokesperson na si Attorney Carlo Nograles. Kung walang aatras, magtatapat sa mayoral race sina Nograles at si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
na naunang naghain ng Certificate of Candidacy sa parehong posisyon kahapon. Bago ang COC filing, nagbitiw sa posisyon bilang Civil Service Commission Chairperson si Nograles kahapon. Bukod sa dalawa, magtatapat din ang kapatid ni Nograles na si Margarita Ignacia at ang anak ni Duterte na si Pulong sa pagkakinatawan ng unang distrito ng Davao City. Bagamat naging magkaalyado, matagal na nga naging magkalaban sa politika ang mga Duterte at mga Nograles. 1992, nang talunin ni Duterte sa pagka-mayor ng Davao City ang ama ni Carlo Nograles na si Prospero Nograles. Dalawang Janice naman ang magtutuloy sa tapatang Teves de Gamo sa Negros Oriental. Partikular yan para sa ikatlong distrito ng probinsya kung saan tatakbong kinatawan si Pamplona Mayor Janice de Gamo, ang biyuda ni dating Gobernador Roel de Gamo. Naghain din ng kandidatura si Janice Teves Gaston, tiyahin ni ex-Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. Paglalabanan ng dalawang Janice ang posisyon ni dating Congressman Teves na sangkot sa umunoy pagpatay kay nooy Governor de Gamo noong March 2023. Opisyal na ang laban para sa Manila City Hall nina dating Manila Mayor Isko Moreno at kasalukuyang Mayor Hani Lacuna, pero tatapatan din sila ni Congressman Sam Versosa at tatlong iba pa. Nakatutok si Oscar Oida. Maagang napuno ng mga tao ang mga kalsada sa paligid ng Arroceros Park sa lungsod ng Maynila. Sasamahan daw nila sa pag-file ng Certificate of Candidacy sa pagka-mayor si dating Manila Mayor Isko Moreno. Babanggain ni Moreno ang dati niyang bise at kakampi, si incumbent Mayor Hani Lacuna, na nauna nang nag-file ng kanyang COC. Anya, maayos naman daw siyang nagpaalam kay Mayor Lacuna. I respectfully ask Ate Hani, Ate, pwede akong bumalik sa pagka-mayor. And swiftly, she answered, no, I'm running for re-election. And, siyempre, ayoko naman siyempre, nakaupo naman siya. Siya yung nakaupo. Karapatan naman din niya yun. So, what I did is kiss her, and said goodbye, and hug Doc Pox. Kasi alam mo, ito mahal na mahal ko yung mga yan, sa totoo lang. Mahal, dahil kay Danny Lacuna. Bilang pagtanaw ng utang na loob. The last time we spoke to each other was, I think, July 12. Doon niya sinabi? Opo. Paano po niya sinabi sa inyo? Sabi ho niya, tatakbo po siya. Ano sinabi? Wala po akong sinabi. Pinakinggan ko lang po siya. That's face-to-face po. Dati nang sinabi ni Moreno na second father niya ang ama ni Lacuna na si dating Manila Vice Mayor Danny Lacuna na naging mentor daw niya sa politika. Tatakbo rin bilang mayor ng Maynila si Tutok to Win Party List Representative Sam Versosa. Ang mga taga Maynila naman may karapatang pumili ng gusto nila Kasi nakakalungkot puro away na po Naghain din ng COC sa pagka-mayor sina Alvin Abisilia Karingal, Michael Gosay at Jerry Sindo Garcia. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Itinuloy na nitong Sabado ng Kingdom of Saudi Arabia ang parusang bitay sa isang Pilipinong inaresto dahil sa pagpatay. Ang Migrant Workers Department inaayos na ang pag-uwi sa kanyang mga labi. At nakatutok si Joseph Moro. Dahil sa away pera, kaya pinatay sa pamamagitan ng pangmamartilyo ng isang Pilipino sa Saudi Arabia ang kasosyo niyang Saudi Arabia noong taong 2020. The victim was asking our kababayan for his share in the profits or something, and they had a money dispute, and that led to the confrontation. Pleaded guilty to the crime. Tinangka pa raw niyang ipadala sa Pilipinas ang labi ng biktima, pero nahuli lamang sa pantalan. Sinintensyahan siya ng bitay noong 2022. Pero napospone niya noong 2023 dahil sa sulat ni Pangulong Bongbong Marcos sa hari ng Saudi Arabia.
Gayunman, itinuloy nitong Sabado ang pagbitay sa Pilipino sa pamamagitan ng kisas o retribution. Eye for an eye in a sense. If you kill somebody, kisas means you will also be executed. Alinsunod sa hiling ng pamilya ay hindi na siya pinangalanan. Ayon sa DFA, ginawa ng gobyerno ang lahat tulad ng pag-alok ng blood money para sa kapatawaran ng biktima ng pamilya. Tumanggi ang pamilya ng biktima na harapin ang kinatawan ng Pilipinas at tinanggihan naman ng Pilipino ang alok na makita ang pamilya niya sa huling pagkakataon. Thoughts and prayers are with them, we will. There is nothing that one can do to make it whole, but we will do our best. Kahit ang gobyerno ng Saudi ay humanap ng paraan kung kaya pang maisalba ang buhay ng Pilipino, pero it's a terrible tragedy and there was very little we had left to do. We had very few options left. We tried everything and for many years. And the Saudi government really tried to look and to be sure that the judgment of hanging was actually deserved. Inisakaso rin ng DFA ang 52,000 rial na sweldong hindi pa nakukuha mula sa employer nito para maibigay sa kanyang pamilya. Ayon sa Department of Migrant Workers, nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Foreign Affairs para maiuwi ang labi ng Pilipinong binitay sa Saudi. We're assisting the family. The DMW has visited the family. I'm sure they are supportive. Sa tala ng DFA, may 9 na Pilipino pa ang nasa death row sa Saudi Arabia. 83 naman ng mga Pilipinong nasa death row sa iba't ibang bahagi ng mundo dahil sa iba't ibang kaso. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Panibagong pangaharang at tangkang pagbomba ng tubig ang ginawa ng mga barko ng China sa barko ng BFAR sa Panatag Shoal. Pero bigo sila kaya nahatiran ng supply ang mga mangingisda. At nakatutok si Chino Gaston. Ilang beses nagtangka pero bigong tamaan ng pambobomba ng tubig ng China Coast Guard ang BRP Kabaylo habang palapit sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal kaninang umaga. Ang mga Chinese Coast Guard vessels ay sinubukan pang bombahin muli ng water cannons, pero this time hindi nila naabot yung mga barko natin. Itong attempt na pagbobomba muli ng tubig doon sa mga BFAR vessels ay nagawa pa rin ng ating mga ground personnel yung pamimigay ng suporta, yung resupply mission doon sa mga mangingisda. Mga Pilipinong mangingisda sa Panatag ang hinatiran ng tulong ng BRP Kabaylo at BRP Sanday matapos ang pagbuntot at bigong pagharang ng 3 barko ng China Coast Guard at 1 barko ng China Navy. Wala pang pahayag kaugnay niyan ang China, pero dati na nitong iginiit na teritoryo nila ang Panatag Shoal. Sa mga nakaraang linggo, nagpakawala ng flares ang China Air Force sa mga eroplano ng BFAR at tinutukan rin ng laser ang eroplano ng BFAR noong September 30. Bilang tugon sa panggigipit ng China at alinsunod sa Comprehensive Archipelagic Defense Doctrine, halos lahat ng assets ng Philippine Navy at Air Force ay nagbabantay na sa West Philippine Sea. We have involved the entire AFP in implementing the CADC mentioned by our Secretary of National Defense. If you notice, a lot of our capital ships are now in the West Philippine Sea. We have AFP troops, Navy, Air Force, and Army on Pag-asa Island. The orientation right now of the entire AFP is external already. Para sa external defense, isa sa mga gustong sandata ng AFP ang medium-range capability missiles ng US na nakadeploy sa Ilocos Norte. Inaalmahan ito ng China dahil kayang abutin ng mga missile nito ang timog na bahagi ng China at anumang bahagi ng West Philippine Sea. Pero wala pang utos na tanggalin ang MRC sa Ilocos na ginamit sa kakatapos na Salaknib US Philippines Army-to-Army exercises. This is a new technology for us. So, ang nangyari naman during the Salaknib is just an orientation. We plan pa rin future trainings for this technology. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.
Tinawag naman ng China na invading o pananakop at trespassing ang aktibidad ng BIFAR sa Panatag Shoal. Ayon sa China Coast Guard, walang paalam sa China ang umunoy pananakop sa mga dagat na sa palibot ng Panatag. Sinundan umano nila at minonitor ang mga barko ng Pilipinas at nagkasa ng mga kontroladong hakbang nang naayon umano sa batas at sa maayos na paraan. Dati na at paulit-ulit na iginigiit ng Pilipinas na bahagi nito ang Panatag Shoal. Nilagdaan na ang batas para palakasin ang lokal na produksyon ng mga armas at kagamitan para sa depensa ng Pilipinas. Nakatutok si Jonathan Andal. Sa matagal na panahon, sa ibang bansa madalas bumibili ang Pilipinas ng mga gamit pang militar. Pero ngayon, dahil sa bagong batas na Self-Reliant Defense Posture Program Revitalization Act na pinirmahan kanina ng Pangulong Bongbong Marcos, lilikha na ng sariling defense industry ang Pilipinas. It's a logical move forward for a country that finds itself at the fulcrum of geopolitical shifts and volatilities. Sa ilalim ng batas, mas papaboran na ng gobyerno ang pagbili ng gamit pang militar mula sa local supplier. Bibigyang insentibo ang mga gumagawa ng armas at iba pang defense equipment para maengganyo silang magtayo ng paggawaan dito sa Pilipinas. To the private sector, it is an invitation to build an enduring defense industry. To our esteemed research institutions, let your innovations shape our future and propel us towards self-reliance. To our armed forces, understand this. We pledge that the Filipino soldier will be bolstered by the ingenuity and the expertise of the Filipino innovator. Ikinatuwa ito ng militar. Matagal na raw nilang inaantay ang batas na ito. Matagal na tayong gumagawa ng sarili nating baril, sarili nating bala, sarili nating mga radyo. We even manufactured our own rockets. Tawag natin noon, bongbong rockets. Pero nawala ito, nawala. We are given hope na magiging maganda yung defense industry natin, and therefore we will be able to modernize our armed forces more effectively and faster. Ipinagbabawal naman sa batas na ibenta ang mga gawang Pinas na armas sa mga private sector. Pang-militar lang kasi ang gamit nito. This guarantees that the weapons, the equipment, and technologies that we build will never be turned against the very people that they were designed to protect. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, pagkatapos magpaalam ng habagat kahapon, unti-unti nang nagpaparamdam ang panimulang ihip ng amihan. Umaabot na kasi sa extreme northern Luzon ang northeasterly surface wind flow o yung hangin galing sa direksyong Hilagang-Silangan. Sabi ng Pag-asa, hindi pa ito yung mismong northeast monsoon o amihan. Sa ngayon ay nasa transition period pa rin tayo patungo sa amihan season. Patuloy naman ang pag-iral ng low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility na nasa layong 350 kilometers kanluran ng Abukay, Bataan. Sabi ng Pag-asa, hindi pa rin ito inaasahang lalakas bilang bagyo pero magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas ng umaga sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa, Western Visayas at Northern Mindanao. Mas malawakang pag-ulana ang mararanasan sa hapon. May malalakas na ulan sa halos buong Luzon, Palawan, Zamboanga Peninsula, Barm at Davao Region. Posible rin ang localized thunderstorm sa Metro Manila, lalo bandang tanghali o hapon. Update naman sa bagyo sa labas ng PAR. Halos hindi yan gumagalaw ngayon pero sakaling kumilos ulit nananatiling mababa ang tsansang tumbukin pa nito ang Pilipinas. Nanumpa na bilang bagong DILG Secretary si dating Cavite Governor John Vic Remulla. Iyan ay matapos mag-resign ni dating Interior Secretary Benhur Abalos. Makarang maghain ng COC sa pagkasenador. Nakatutok si Mariz Umali. Nanumpa kanina bilang bagong kalihim ng Department of Interior and Local Government si dating Cavite Governor John Vic Remulla. Naroon ang kanyang kapatid na si Justice Secretary Boying Remulla na makakasama niya sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinalitan ni Secretary John Vic si Benhur Abalos na nagbitiw para tumakbong senador sa 2025 elections. Tatakbo rin sanang muli si Remulla bilang governor ng Cavite pero nag-withdraw siya ng Certificate of Candidacy dahil hindi raw niya mahindian ng Pangulo nang alokin ng pwesto bilang DILG
LG Secretary. Sabi ni Remulla, ang problema raw sa Pogo ang isa sa mga una niyang tututukan. Uunahin daw niyang ipasara ang Pogo sa Island Cove na nasa lalawigang kanyang pinamunuan. That will be the first one to be closed. And correction, it's not ours. It was our property, but it's not ours. But that will be the first one closed just to show a proof of sincerity that I will start with my province and make sure that it is closed. Sa utos ng Pangulo, dapat maisagawa raw ang lahat ng final inspection sa lahat ng Pogo hanggang December 15 at maipasara lahat sa katapusan ng taon. Prioridad din daw ni Secretary Remulla ang iniutos ng Pangulo na lumikha ng rekomendasyon para sa mas epektibo at matibay na puwersa ng pulisya sa bansa at siguruhin ang kaligtasan ng lahat ng kandidato para sa 2025 midterm elections. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Naktutok, 24 Oras. Kung noon, mga artista lang, ngayon, dagdag kulay na rin sa eleksyon ang social media stars. Halos 100 online at showbiz personalities na ang naghain ng kandidatura pero hindi naman kasikatan nila ang issue ayon sa isang election watchdog. Nakatutok si Mav Gonzalez. Artistang sumabak sa politika ang bansag noon. Pero veterano na sa politika ang turing ngayon. Ang ilan nga, may mga anak na ring artistang tatakbo sa eleksyon. Hindi na nga bago ang showbiz politicians. Ang new trend, mga social media personality, influencer o vlogger na naghain ng kandidatura. Tulad ni Diwata na may viral na paresan. Ng negosyanteng si Rosmar. At ni Doc Willie Ong. Sa datos ngang nakalap ng GMA Integrated News Research, as of October 8, 26 na celebrities at social media personalities ang tatakbo sa pagkasenador o nominado ng tumatakbong party list group. 65 naman sa local positions, kaya 91 na yan. May bentahe talaga, pero walang masama ayon sa isang election watchdog kung pasok sa requirement ng pwedeng tumakbo. Kilala ka na ng mga tao, tapos may platform ka lagi available. Hindi nagmamatter kung ano yung profession natin. Ipinantay pa nga ng social media ang laban, kaya hindi na liyamado ang may pera o traditional na artista. Nagiging level playing field kasi hindi kumpara in a traditional campaign na ang laki talaga ng gastos. Online campaigning kasi kung hindi ka naman mag-boost ng ad at sikat ka, ay wala kang gastos. Paano ang hindi artista o influencer o walang budget at makinarya? May mga nakalatag namang mekanismo para ipantay ang laban kahit papaano. Ang lagi po kasing intention dyan is to level the playing field. Kaya nga po kung ikaw ay artista, bawal ipalabas ang pelikula mo. Kung ikaw ay TV, radio o kaya po online personality, hindi ka na pwedeng magpatuloy ng iyong programa. Pati ang mga journalists pinagte-take ng leave of absence or mag-resign. Bawal na ring mag-endorso ng kahit anong produkto pagdating ng campaign period. Kailangang iparehistro ng kandidato ang official social media accounts nila sa COMELEC para hindi ipatanggal ang post. Paraan din ito para i-monitor ang gastos nila sa eleksyon. Wala pong limit kung hindi po yung traditional nating limit ng expenditure. Tandaan po natin, 3 pesos po kada registered voter kung ikaw ay kandidato na meron pong political party. Para naman po sa independent candidates, that's 5 pesos per registered voter. Sa huli, hindi pagiging sikat ang totoong issue. Kung wala namang plano, yung vlogger, influencer, nagbabank lang sa kanyang kasikatan or sa kanyang influence, yan ang meron tayong problema or meron tayong concern. Sana, aside sa criteria na sikat o kilala yung gusto natin iboto, dapat alam natin kung ano yung plano, ano yung gusto niyang gawing programa kapag siya ay nanalo at nakaupo sa pwesto. Kaya kailangang maging mapanuri ng mga botante, hindi lang sa kakayahan ng ihahalal, kundi sa mga nakikita online. Pero babalansehin din po natin. Dahil sa pagkalat ng larangan ng social media, mas madali rin pong magpakalat ng disinformation, misinformation at malinformation. Sana po ang mga kababayan natin, okay lang po yan, tignan nyo yung social media, pero magsuri rin po tayo. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. May mga humabol din na party list sa huling araw ng COC filing. 53 mga nominado ng mga party list ang nag-file ng kanilang Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination ngayong araw. Sa kabuuan, 190 party list ang naghain ng kandidatura mula October 1 hanggang ngayong araw
para sa eleksyon 2025 base sa pagtatala ng COMELEC. Mula sa iba't ibang sektor ang mga party list na nagpasa ng kanilang mga dokumento. 20% ng kabuang miyembro ng Kamara ay mula sa mga party list. Ang mga party list na makakakuha ng hindi bababa sa 2% ng kabuang boto ay may tig-isang posisyon sa Kamara. Ang katanungan sa linyang Joy is Gone, masasagot na kaya sa nalalapit na trailer drop ng pelikulang Hello, Love Again? Inaabangan na yan ng fans sa isang mall sa Taguig kung nasaan mismo. Sina Alden Richards at Catherine Bernardo. Makichika tayo live mula kay Aubrey Carampel. Aubrey! Hello, Iya! Hello, mga kapuso! Nagpapatuloy ang Hello, Love Again tour dito sa Taguig City. Kung nung Sabado, ni-reveal ang official movie poster ni Catherine Bernardo and Alden Richards, yung movie nila. Ngayon naman, ipinalabas na ang official trailer ng Hello, Love Again. Damang-dama sa dumatagundong nahiyawan ang excitement sa comeback film ni Alden Richards at Catherine Bernardo na Hello, Love Again. Full house ang mall na ito sa Taguig sa dami ng mga nakisaya. Si Alden at Catherine di naman binigo ang fans with their kilig performances. At pagkatapos niyan, ipinalabas na nga ang inaabangang official trailer ng pelikula na sequel ng kanilang blockbuster movie na Hello, Love, Goodbye. Ang Hello, Love Again ay collaboration ng Star Cinema at GMA Pictures na ipalalabas na sa November 13 in cinemas worldwide. Iya kung sa teaser, Joy is gone. Actually, Joy is here. At kasama niya si Ethan! Grabe yung official trailer. Mukhang napaiyak lahat. Sa official Actually, pati kami. Kami din eh. Kahit nakita na namin siya beforehand, kaya lang sa phone lang kasi kaya hindi namin masyadong maramdaman. Ang daming dumating, ang daming nag-flashback na emotions and happenings before. And we're just so happy. Siguro tears of joy siya. Yeah. Na finally, we're able to do a sequel for this film. Yesterday is very special because first time din napanood at shinare ngayon online and dito sa Vista yung trailer namin. So we're very happy. Sana nagustuhan din nila. Oo, pero mapanakit yung trailer. Oh, would you like to invite everyone November 13? Yes, sa mga kapuso po natin ngayon, inibitahan po namin kayo to please watch and support Hello, Love Again. And thank you so much sa lahat din po ng pumunta dito sa aming mall show. This weekend, marami pa kaming pupuntahan. Stay tuned po. Please share the trailer. Let us know what you think about it. Thank you so much for your support. November 13, Hello, Love Again. Directed by Direk Cathy Garcia Sampana. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Iya. Maraming salamat, Catherine, Alden, and of course, Aubrey Carampel. Ipinasight in contempt ng Senado si Mary Ann Maslog na isa sa kinasuhan kaugnay sa textbook scam noong 1998 at iniuugnay ngayon kay dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Nakatutok si Rafi Tima. Humarap sa pagdinig sa Senado ang nagpakilalang si Jessica Francisco na tumulong umano sa pagpapasuko kay dismissed Bamban Mayor Alice Guo noong panahong nagtatago ito. Nagboluntaryo raw si Francisco dahil kilala niya si Atty. Stephen David na abogado ni Guo. Pero tanong ng mga senador, bakit tuloy pa rin ang pakikipaugnay nito kay Guo kahit nung nakakulong na ito sa PNP Custodial Center? Sinamahan pa umano siya sa loob ni PNP IGOIC Police Brigadier General Romeo Macapaz. Ang sabi ni Ma'am Jessica, mayroon si Alice i-reveal na informasyon vital sa kampanya natin. Ano yun? Kampanya. Ano yun? Informasyon na yun? Ano? Anong vital information? Sige. May mga involved pa na malalaking tao. Yun na! Sabi niya. Yun na! Yung pangalan ni President Duterte, pangalan ko, pangalan ni Bongo, pangalan ni General Karamat, na i-implicate doon sa pidabit na hinahanda ni Maslog. Yun na! Sabi ng mga senador, si Francisco ay totoong si Mary Ann Maslog, isa sa mga kinasuhang kaugnay ng 24 million peso textbook scam noong 1998 at ipinadeklarang patay na sa Sandigan Bayan ng kanyang abogado. Nauna nang sinabi ng NBI na si Maslog at Jessica Francisco ay iisang tao lang. Nang pilitin siya ng mga senador na sabihin ang mga isiniwalat ni Alice Guo, isinulat niya ang katagang file doon. Nang tanungin kung bakit niya ito isinulat, isa lang po yan sa mga names. Okay. Po. And, Your Honor,
I'm sorry po. I don't think I have the right po. Kasi hindi po ako sure. No, it's not a matter of it's true or not. Gaya ng sinabi ko kanina, yung komite magtitimbang yan. Ang tanong lamang ay anong sinabi? Ano yung sinabi? Your Honor, I can't. I'm sorry, Your Why Honor. not? Why can't you? Akusasyon ni Senador Bato de la Rosa, ginagamit si Maslog ng anyay taga-Malacanang para ituro sila ni na dating Pangulong Duterte bilang may kinalaman sa illegal na pogo. For the record, meron kong informasyon na you are being used para papirmahin si Alice Go ng affidavit. Affidavit na magtuturo na si President Duterte, si Senator Bongo, si Senator Bato, si General si IDG. General Karamat ay nasa likod ng pugo. Merong tao from Malacanang nag-uutos sa'yo. Meron akong information. I can pin you down, my God. Hinihinga namin ng pahayag ang Malacanang tungkol dito. Dahil sa hindi pagsagot sa mga tanong, na-cite in contempt si Maslog bagamat nasa kustodya na siya ng NBI para sa ibang kaso. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Truly an inspiration ang bagong journey na tinatahak ngayon ng trans man na si Jessie Corcuera na nakilala natin sa Starstruck The Next Level. Ang kanyang pregnancy journey ibinahagi sa chika ni Lars Santiago. Sa ika-4 na season ng reality artista search na Starstruck The Next Level, unang nakilala si Jessie Corcuera. Tumatak siya sa marami dahil sa kanyang looks at hairdo. Gaya ng batchmates na sina Chris Bernal, Aljor Abrenica, Paulo Avellino, Charis Solomon at iba pa. Nakipagsabayan sa artista challenges gaya ng pagkanta, pagsayaw at pag-arte si Jessie. Minsan din siyang sumubok sa Love Team Test o Challenge. Pero gaya nga ng tagline ng reality show na Dream, Believe, and Survive. Samut-saring pagsubok sa buhay na ang kinaharap at nilagpasan ni Jessie na isa na ngayong proud trans man. Nitong weekend, masayang ibinalita ni Jessie na siya ay nagdadalang tao. Matagal na raw niyang plano ito at ngayong taon ay maisa sa katuparan na. 7 buwan na ang baby girl sa tiyan ng Starstruck 4 finalist at sobrang tuwa raw ang kanyang nararamdaman. Na-feel ko naman siya nung nag-positive na ako sa pregnancy test. Pero since day 1 nung nabuo na siya, halos hindi ko maipalawanag din yung feeling. Mixed emotion talaga. Pero nangingibabaw yung masaya ako kasi alam ko after 9 months meron ng little Jessie. Papa ang gusto ni Jessie na itawag sa kanya ng kanyang magiging anak dahil yun din ang tawag sa kanya ng 3 anak ng partner niyang si Camille. For sure, yung generation naman nga ngayon, mabilis na makaintindi yung mga bata. What more pa sa mga susunod pang generation niya. Kilala ni Jessie ang sperm donor sa kanyang pagbubuntis at may communication pa rin naman siya dito. Isa itong foreigner na nakabase sa Pilipinas. Pero kung ipakikilala ito ni Jessie sa kanyang anak, hindi ko pa siya naisip ngayon. Parang more on gusto ko munang mag-focus sa amin dalawa. Sa amin ng family namin ni Camille. So, dun muna siguro. Pero kung questionin niya in the future, well, willing naman akong ipakita sa kanya and explain sa kanya kung paano yung naging proseso. Kasi mas maganda pa rin na alam niya. Kung mayroon mang tuwang-tuwa sa pagbubuntis ni Jessie, ito ay ang kanyang mga magulang. Si Mama, hindi siya makapaniwala na kasi first apo niya eh. Yung father ko naman very happy din naman siya kasi first apo niya sa akin. Noong una, gusto sana ni Jessie na magsilang by natural procedure. Pero dahil may heart condition siya, mas mabuti na raw na manganak siya via cesarean section. Hindi ko siya maisip titular eh. Kasi nga, first time lahat. So, hintayin ko na lang dumating. Tapos, kung ano yung mafe-feel ko, yun na yun siguro.
Basta excited and sobrang happy ako, pati yung family ko. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Thank you, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Mga kapuso, 78 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.